umpisahan agad natin mga kababayan na in order, ah, in order to protect the Queen to become the president in the Philippines in 2028, we need to sacrifice. Sino po ba ang nagsabi niyan mga kababayan? In order to protect the Queen. Walang iba kundi si Jimmy Guban. So yun nga po mga kababayan, sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, handa sila na ipagkanulo ang kanilang buhay. Handa silang mamatay para maligtas ang kanilang idol na walang iba kundi si Sara Bangag, lustay, tarantadong sinungaling magnanakaw na Duterte. Oo, kita nyo mga kababayan, kita ninyo kung gaano katarantado, 'di ba? Mga kababayan, kita nyo kung gaano katarantado si Sara, putragis na 'yan. Ito po, Sir Darwin Tolentino, ito po ang dahilan kung bakit gaano katarantado si Sara. Putang ina niya. Oo, mapapaumlala ka talaga mga kababayan. Ito po, no? Kung nakita nyo po mga kababayan, ito po ang isa sa pinakatarantadong ginawa ni Sara na hindi ko talaga mapapatawad. Kahit pa magkulkog siya siyang bilat diha, magbilang siya siyang bulbul og iyang ugay-ugayon iyang tinggil, di gyud ko mo sugot nga sa lamian ko mo tan-aw gihahak. Sa totoo lang mga kababayan, ganito po katarantado si Sara. Biruin niyo ito pong aking ipapakita ngayon, talagang maloka kayo dito. Bakit? Biruin niyo yung mga pangalan sa confidential fund, kung alam nyo lang, ikaw ba naman may apelyido Bilat, apelyido Pusa, apelyido Pagong, ay nako. Kung alam nyo lang mga kababayan, kaya nga tinawag si Gina Acosta na you are stupid in the name of blind loyalty. Ito po mga kababayan. No, ewan ko lang. Diyos ko, hindi pa ba magigising mga kababayan ng mga DDS dito? Di ba, Mamirian Suzuki? Hindi pa ba sila magigising dito sa katarantaduhan ni Sara na ginagawa ni Sara ito sa taong bayan? Biruin niyo ito, pakinggan niyo yung apelyido Ito, buksan natin. Putang ina, imposible hindi pa tumarinig. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Ito pa lang sa umpisa kung gaano kasinungaling itong si Gina Acosta, mga kababayan. Sabi ni Erwin Tulfo, naaalala mo pa ba itong mga apelyidong Pusa, Pagong, Langit-ngit, Belat? Ang sagot niya, na-encounter niya. Malamang sa lahat-lahat, ma-encounter mo talaga yun. Kasi yung langit-ngit, madilim yun sa Tagalog. Ngit-ngit sa Bisaya, madilim sa Tagalog. Yung Pusa, malamang ma-encounter niya yung Pusa. Oo, yung Pagong, malamang ma-encounter niya yung Pagong. Yung Belat, malamang dala-dala niya yung bilat niya Oo. Kaya ito mga kababayan, Diyos ko po, ito, pakinggan niyo pa. Tragis talaga. Chippy McDonald din yun, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. Your Honor. Pero merong pusa, yun yung iniiyot lagi ni Pulong. Minsan nga may tulo pa Yung Pagong yan yung titi ni Pulong, na umuurong-urong, sumusulong-sulong. Oo. na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng totoong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa joint memorandum circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na
Kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. Tangina talaga. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa joint memorandum circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. Sa totoo lang mga kababayan, no, sa mga nagsabi na nakapag-college naman yung Gaga, nakapag-aral naman ang college, bakit daw ang hirap paliwanagan? Mga kababayan, ganito po yan. Especially kay Ma'am Patricia. Hello po, ma'am. Ganito po yung aking reaction dyan. Sinadya niya po yan. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sinadya niya po yan magtatanga-tangahan. Kasi bakit? Sabi nga ni Rafi Tulfo, no? Diyos ko naman mga kababayan. Stupid in the name of blind loyalty. Totoo yan mga kababayan. Sa madaling salita, nagpakatanga sa likod ng kasinungalingan niya basta lang sundin niya ang utos ni Buday. Mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ay nako. Biruin nyo kabilis lang naman intindihin Diba? Grabe talaga, di ba? Ma'am Patricia, Ma'am Dream Girl, Ma'am Mirna. Kabilis lang naman. Okay ba yun? Ito, real talk lang. Alam naman po natin siguro ang rule ng gobyerno. Alam naman po natin siguro ang patakaran, no, ng government. Kahit nga singkong duling diyan 'di ba? Kahit singkong duling diyan, kahit barya diyan, ay kailangan mong i-liquidate. Kailangan mong tawag dito mga kababayan, may tawag diyan basta sa accounting. Oo, kailangan mong itutal yan lahat-lahat mga kababayan, kahit singkong duling, 50 centavos. Kailangan mo talaga diyan kasi pera ng bayan yan. Ngayon mga kababayan, no? Ito kung sakali man na hindi makonvict si Sara dito at makalusot siya sa impeachment na to, malaki po ang impact at influence dito. Bakit? Kasi kung si Sara gumamit ng mga peking pangalan at tawag dito, acknowledgement receipt, pwedeng gamitin yan ng mga, 'di ba? Pwedeng gamitin yan ng mga mababang tawag dito katulad ng LGU o local government. Pwedeng gawin sa yan. Yeah, pwedeng gawin ng mga barangay opisyalis yan. 'Di ba? Sa totoo lang kung si Sara maabsuelto sa ganitong hearing, kung walang mapanagot dito, pwedeng gayahin to, mga kababayan. Which is, ginawa to ni Sara, which is may nauna pa kay Sara dyan. Kasi bakit? Sa SK, ito dapat nga, kung ako kay PBBM, no, wag na niya itong ituloy, yung sangguniang kabataan. Kasi bakit? Diyan nag-umpisa ang korupsyon. Bakit? Kasi dumaan din po ako, pagiging SK councilor. Alam nyo ba, ganito yan. Alam nyo ba yung mga SK chairman sa amin, wala nang ganang magtrabaho? Bakit? Kasi yung buong sweldo nila, niluloan na nila sa land bank buong taon. Kaya ano pang ganang ipasok nila sa trabaho kung ang kanilang mga sahod nakaloan na sa land bank? Pangalawa, meron silang proyekto. Siyempre, ano bang unang proyekto ng mga SK chairman? Covered court. Yeah? Mga basketball, basta yung mga pangkabataan. 'Di ba? Alam nyo, pwedeng mo gumawa ang SK chairman ng acknowledgement receipt. Tapos, si treasurer na at si secretary na ng barangay ang bahalang magdoktor dyan. Kung ginawa ito ni Sara sa opisina niya bilang mayor hanggang sa bilang OBP, kayang gawin yan sa barangay pa lang. 'Di ba? Kayang gawin yan, mga kababayan. Ngayon, kung mapanood ito ng mga barangay officials sa local government na
which is common itong ginagawa. Ito real talk lang ha, real talk lang. Sa mga nanonood sa akin ngayon ng mga barangay opisyales, no, sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Kabataan, totoo po yan. Bakit? Kahit paputol ko yung liig ko, sabihin niyo sa akin hindi niyo ginawa yan. Dumaan din po ako pagka-SK. Ang lula ko, sekretary ng barangay, yung lulo ko kagawad, yung lulo ko naging barangay chairman, yung isa kong lulo naging gobernador, yung isa kong lulo naging congressman. Halos I was born and raised surrounded by politician. I know everything. So, sa totoo lang, sa barangay pa lang nangyari yan. 'Di ba? Ngayon, kung hindi ito maputol at hindi ito masugpo, kung hindi ito matawag dito, maaksyonan ng national government, especially dito sa hearing sa impeachment na ginawa ni Sara Duterte. Kasi actually, sorry at pasensya na kasi si Sara lang po ang nahuli sa ganito. Pero kung tutuusin ha, more on barangay officials entire Philippines ginagawa po ito. Ang mag-acknowledgement receipt at bahala na si treasurer at si barangay secretary sa pirma na ni barangay chairman, mangyayari yan. Ginawa po ito, mga kababayan. Sabihin niyo sa akin, magpaputol ako ng ulo kung hindi ito ginawa. Majority in 100%, 80% of the barangay officials, entire Philippines, ginagawa ito. Katulad niyan, meron kang papalinis na kanal. Ito example ko sa inyo. Ang magpapalinis ng kanal sa bawat barangay estero, gawain ng mga sangguniang kabataan yan. Trabaho ng sangguniang kabataan yan. Magpapalinis ka ng mga kalsada, pagpipintura ng mga gilid ng kalsada. Kasi sa amin sa probinsya, kung ang gilid ng kalsada namin, ang project ng mga iski officials, barangay officials, sangguniang kabataan, yung mga malalaking bato, i-file namin yan sa gilid ng kalsada. Pipinturahan namin ng puti para paggabi, kasi hindi pa uso yung mga solar lights noon eh. Pipinturahan namin ng bato. Lahat ng mga nagpipintura doon, may merienda yan. Bukod sa mga opisyalis na mga sangguniang kabataan, may merienda yan. Ang tanong, saan kami bibili ng merienda? Malamang doon sa mga sari-sari store. Pangalawa, paano namin i-reimburse yung nagastos namin kung ang sari-sari store, wala namang official receipt yun. So, ang mangyari, acknowledgement, sulat kamay. Minsan nga, walang sulat kamay mula sa tindahan eh. Si iski chairman na yung bahala. O, eto, nakaubos tayo ng 3,000 ha. O, inot mo yan, barangay secretary, alam mo yan, witness ka, witness kayo. 3,000 na ubos natin. Ngayon, syempre, ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Kabataan together with barangay secretaries, kasi si barangay secretary sasama talaga yan. Kasi siya yung magsulat kung anong nangyari, di ba? O tapos inspeksyonin niya ni chairman at ni city ni treasurer. Inspeksyonin nila yan. Ngayon, mga kababayan, hindi natin alam kasi ang mag-uusap-usap niyan sa loob na ng barangay, si iski chairman, si secretary, si treasurer, at si barangay chairman. Ngayon, imbis na 3,000 lang yun, pwedeng gawin yun ni iski chairman, yung 3,000 gawin mong 6,000. Si treasurer na bahala dyan at si secretary sa pirma ni chairman pangdulo. Ganun ang nangyari dito kay Gina Acosta. Ngayon mga kababayan, take note, isang barangay lang yan. Hindi ko na pangalanan kung anong barangay yan. Tapos, take note, ilang barangay meron ang ating bansa. Napakarami po. Libo-libo po yan. Ngayon, kung lahat ng barangay ay ginagawa yan, sa 100% barangay, ginagawa yan ng 80% barangays. So ngayon, napapanood ito ng Sangguniang Kabataan at Sangguniang Bayan at mga local governments na maskin sa munisipyo ginagawa yan, mga kababayan. Ngayon, kung hindi ito masugpo, dito sa Senado ang impeachment na to dahil sa acknowledgement receipt at reimbursement sa mga nagastos nito, kung hindi ito masugpo-sugpo, patuloy at mananatiling gawain at tradisyonal na ito sa mga barangay officials. Totoo yan, not only for barangay officials but also in local munisipyo or capital. Gagawin to, mga kababayan. Kung hindi ito matuldukan, hindi ito masugpo, na walang mapanagot dito, traditional na itong gagawin. Bakit? Mamatay na lang ako, mamatay na lang tayo ngayon, maubos naman ang ating edad kasi hindi man tayo abot 100 years old lahat, mamamatay naman tayo. Itong kalakalang ito,
kalakarang ito, itong ginagawang ito, tuloy-tuloy ito, mga kababayan, kung walang mapanagot dito. Kasi bakit? Kung kayang gawin ng Office of the Vice President to, kayang gawin ng mga local governments yan. Bakit nagawa ito ni Sara? Kasi gawain niya ito nung nasa mababa pa siya. Nung nasa LGU pa siya, ginawa na niya ito. Walang pumalpa, walang pumiyok, walang nagreklamo, walang sumilip kasi lahat sila ginagawa nila to. Ngayon, kung ikaw barangay chairman, sisilipin mo yung karatig mo barangay, wag mong sabihin wala ka rin ginawang ganyan. Kaya walang sumilip. Pasalamat tayo na itong problemang ito dito sa maliit na acknowledgement receipt at reimbursement, dito nag-umpisa ang korupsyon. Ito ang pinakamababang level sa ating politika sa Pilipinas, nag-umpisa ang korupsyon dito sa mga SK. Sangguniang kabataan. Una, halimbawa, merong proyekto ang sangguniang kabataan. Sasali kayo kasi sa probinsya uso ang mga sinulog-sinulog. Uso ang mga hudya-hudyaka, festival. Ngayon, di ba sa bawat barangay may representante kayo. So sa bawat barangay, kukuha kayo ng pondo niyan. Saan gagamitin? Kukuha kayo ng uniform ng mga dancer, uniform ng mga magtuturo. Kasi sasali nga kayo sa isang patimpalak, katulad ng mga sinulog, katulad ng mga festival. Saan ka kukuha ng pondo? Sa barangay. So, imbis na 5,000 lang ang nagastos ninyo, pwede mong gawing 10,000 yun kasi mata-mata nga lang Acknowledgement receipt, bahala na si chairman, bahala na si secretary, bahala na si treasurer. Dito mag-umpisa ang korupsyon. Mga kababayan, dyan sa mga pamirya-merienda. Oo. So, kaya nagawa ito ni Sara noon, hanggang sa naging OVP siya, nagawa niya pa rin ngayon. Sorry na lang kasi nasilip siya. Pero majority, mga kababayan, sa lahat ng politika sa Pilipinas, ginawa ito. Di ba? Ginawa ito, mga kababayan. Bakit? Kasi expert na si Sara Batikan na si Sara. Batikan na si Sara. Bakit? Saan ba siya nag-umpisa? Di ba nag-umpisa siya sa pagiging mayor? Diba? So sa pagka-mayor pa lang, ginawa na niya yan. O ngayon, sa mga barangay opisyalis pa lang, ginawa na yan So sanay na siya. Ilang taon siyang nanungkulan. Bilang mayor, vice mayor, hanggang sa naging OVP, sanay na sila. At saka take note, dynasty sila sa Davao. Walang masisilip. Bakit? Kung ang kanyang pamangkin barangay chairman, hindi yun masisilip. Bakit? Kasi ang tsuhin mayor. Ang lulub president. Ang tiyahin vice president, yung tsuhin congressman. Walang masisilip kasi lahat magtatakipan sila. Una, barangay chairman yung pamangkin niya. Mangurap yun, susumbong kay mayor, ililigtas ni mayor yun kasi ang tsuhin mayor magsumbong yung kay congressman. Ililigtas ni congressman yun kasi ang tsuhin congressman Magsumbong kay OVP. Ililigtas ni OVP yun. Bakit? Kasi tiyahin niya yung OVP. Iligtas kay isumbong kay president. Paano mo isumbong? Lolo nga president. 'Di ba? Mag-like po tayo, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, tradisyonal na po ito. Culture na ito sa ating gobyerno. Sana may mapanagot dito para hindi pamarisan. Bakit? Kasi as long as hindi mapanagot dito, si Sara Duterte, mga kababayan, patuloy na gagawin ng mga local government yan. Oo, totoo yan, mga kababayan ha. Ako nagsabi sa inyo, mga kababayan, patuloy na gagawin yan. Continue. Designate ni Ma'am BP Sara na security kaya- officer, Your Honor. Kaya nga po, pero alam nyo na wala po siyang fidelity ban. And yet, dahil utos po ni BP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? Di ba, Ma'am Mary Ann Suzuki, Ma'am Lily Tunini, Ma'am Aurelia Soriano. Totoo yan, ginagawa ng barangay yan. At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong. Katulad yan, sa tanong ni Erwin Tulfo, hindi ka ba natatakot na baka sakali
masasabit kayo dyan. Paano ka sasabit? Ipinirmahan naman ng Vice President. So ang sayo doon, tanggi ka lang ng tanggi. Sabihin mo, wala kang alam, di mo alam, sumunod ka lang sa utos. So ngayon, hindi mo naman mapakulong yun. Bakit? Vice President yun eh. Sino ba namang tangang babangga nun? Yeah. So ang tanging gawin ni Gina Acosta dyan, magtatanga-tangahan. Yeah? Magbubububuhan. Oo, kunwari walang alam, hindi nakaintindi, ang hirap paintindihin. Pero alam niya yan sa sarili niya. Sanay yan, Diyos ko, mga kababayan. Hindi nga natin alam, baka si Gina Acosta bago isinalang yan. Diyos ko, ilang beses umiiyak yan, ilang beses briefing yan, ilang beses sinigaw-sigawan yan sa loob ng kanyang amo. Baka sabihin, baka ito yung itanong sa'yo. So, anong isagot mo niyan? So, si Gina Acosta naburyong na. Bukas, itatanong na naman to ulit. Anong sagot mo dyan? Diyos ko, mga kababayan, binibrainwash na nila si Gina Acosta dyan. Tinitrain na yan kung paano maging tanga, paano hindi makaintindi ng Tagalog kahit nag-college naman, paano hindi marunong mag-Tagalog. Diyos ko po, biruin mo, magiging staff ka ng OBP, tapos tanga ka. Di ba? So, talo ka pa pala sa mga sales lady sa SM kung gano'n. Talo ka pa pala sa nagtitinda ng isda sa palengke kung gano'n ka katanga. Hindi mo maintindihan. Sabi ni Erwin Tulfo, tama ba na merong tumanggap ang pangalan o apelyido Bilat? So anong sagot mo? Ay, na-encounter ko po yan, Your Honor. Putang ina, di ba? Tinatanong ni Erwin Tulfo, tama ba? Saan ka po nakakakita sa Davao na may apelyido Pusa, Pagong, Bilat, Langit-ngit? Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ginagawa tayong tanga. Kaya para sa akin, hindi naman ako tanga, pero alam niyo yung kabubuhan ng DDS. Ewan ko lang sa mga DDS. Mga kababayan, tanong ko lang, ewan ko lang sa mga DDS kung hindi pa ba sila nagising sa ganito. Kasi ang ganito, yung tanong ni Erwin Tulfo, meron po bang apelidong Pusa sa Davao? Meron po bang apelidong Pagong, Bilat, Langit-ngit? Alam niyo ang sagot ng mga DDS niyan? Confidential nga ni. Yun lang rason nila. Confidential nga ni. So pag sinabi mong apelidong Bilat, wala ka nang paki doon. Bakit? Confidential nga ni. Diba? Pero kung iisipin mo yon, sino ba namang tanga? Apelyido Bilat. Sige, ulitin ko ha. Ilang beses ko na to sinabi. Halimbawa, ang pangalan ko Kent. Apelyido ko Bilat. Do you think makagraduate ako ng elementary? Do you think hindi ako makapatay? Siguro isang araw, 2 araw, nakasaksak na ako ng lapis sa classmate ko sa grade 1. Kent Bilat. Kent Bilat. Do you think ako, estudyante na ilapis, hawak? Sasabihin ng katabi ko, si Kent, apelyido Bilat. Hindi ka ba maburyong araw-arawin ka Bilat? Putang ina, kung hindi mata ang masaksak mo ng lapis, liig. O baka nga palamunin mo pa ng kamao yung muka ng kaklase mo eh. 'Di ba? Apelyiduhan mo Bilat, maniwala pa ako apelyido Bayot. Meron talaga, pero yung Bilat wala. Wala akong nakita sinong tanga ikaw, mga kababayan. Siguro kung apelyido mo Bilat, mas piliin ko pang manirahan sa Thailand. Bakit? Hindi naman nila alam kung ano yung Bilat eh. Kasi kung elementary ka, grade 1, siyempre, dati, sa panahon natin, mga 1980s, mga 90s, grade 1 tayo, marunong na tayo magsaing. Unlike ngayon, hindi pa nga, grade 1, Diyos ko, dede pa. Diba? Siyempre, sabihin agad ng classmate mo, Kent, dakog Bilat, bahog Bilat. Oo, bahog Bilat. Gaganunin ka. Liig na lapis, baon. Mata, baon ang lapis. Kung ako abutin. Diba? Tapos, kita nyo? Ngayon, mga DDS, sa bagay, ang mga DDS nga naman, narcissist yan, mahirap intindihin kasi lagi sila ang tama, tayo ang mali. Google nga, fake news eh, sila hindi eh. Kaya, biruin nyo ha, tapos sunod sa Bilat, Pagong. Tapos Pusa. Langit-ngit. Siguro, may narinig ako apelido Langit-ngit, meron nga apelido Bayot eh.
May apelyido, kulot. Oh. Pero yung bilat, mga kababayan, putang ina, sige nga, magpa-enroll ka nga, apelyido mo bilat. Sige. Sinong gusto magpalit register dyan? Samahan ko sa city register, apelyido mo bilat. Sasamahan kita, ako magastos. Basta magpalit registered ka, palitan mo birth certificate mo, apelyido mo bilat. Tapos, pag nakaanak ka, sige, sundin nila, apelyido mo bilat. Putang ina, tignan mo lang yung anak mo kung hindi uuwi yan ay black eye o di kaya nakapatay. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, tinarantado talaga tayo ni Sara sa totoo lang. Kung nakaraan nga, Makati Pukiko, Gina Cool, Fininger siya. Kita nyo yan? Tapos ngayon, no, makikita nyo, mga kababayan, kung hindi ba naman katangahan nito, saan ba yung apelyido na yan? Ito, to, basahin nyo, Antonio Pagong, Timon, ano to? Timon Andrew Pusa, Dun Piang, may piang pa, ibig sabihin ng piang, pilayan sa Tagalog. Itong isa, si May Pamana, Shin Ngit-ngit, madilim, ngit-ngit, Suniso Pabilat, ano to? Suniso Pibilat, kita nyo, Suniso Bilat, ano ba tong Suniso? Suniso Pibilat, dako, ang laki ra ba ng ang laki talaga ng na-receive, 100,000. Pagong Pusa Bilat nakatanggap ng confidential fund. Putang ina talaga, Kita nyo post ng ABS-CBN yan, Ayan, Ayan, ABS-CBN, post. Nakalagay sa kanilang caption. Alam nyo, pagbasa ko talaga kanina, putang ina, kasi syempre, nakaganon yan, So, syempre, medyo malaki-laki yung space, konti lang yung picture. Nakalagay dito sa ABS-CBN. Pagong Pusa Bilat nakatanggap ng confidential fund. Kaya natatawa ako mag-isip. Sabi ko, ano na naman to? Yung nakaraan, Makati Pukiko. Yung nakaraan, merong ano ba yun? Gina Cool. Tapos tumuwad. Ito naman, Pagong Pusa Bilat, nakatanggap ng confidential fund. Tapos ang sagot ng mga DDS nito, confidential nga ni, kaya ang pangalan niya, Pagong Pusa Bilat. Putang ina. Ito, Pagong Pusa Bilat nakatanggap ng confidential fund. Nagpresenta ng bagong acknowledgement receipt ang prosecution ng ilang nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. Prosecution present acknowledgement receipt of OBP confidential fund recipients. Antonio Pagong, 100,000. Timon Andrew Pusa, 100,000. Dun Piang, 250,000. May Pamana, 150,000. Shin Ngit-ngit, 150,000. Suniso Pibilat, Utang ina. Buti pa itong mga apelyidong demonyong to nakatanggap ng Ito pa, kung ang pagmumura sa politiko na kurap ay nakakamatay, ubos kayong lahat. Putang ina talaga. Sabi ni Sir Fidel Carinan, ito si Sir Fidel, follower ko to Sabi ni Ivan Franz James Inkila, syempre, maniniwala mga DDS dyan, ganyan kayo katanga. Pagtanggol pa rin ng mga DDS yan. Ay, nako. Ay, kita nyo yan. Former President GMA was convicted for lesser amount, misuse of PCSO fund for less than 500K. Kaya nga, di ba, kung naalala ninyo, si Gloria Macapagal Arroyo, dahil lang sa ZTE deal at dito sa PCSO fund, nakulong. Imposible pa kaya si Sara, milyon-milyon ang pinag-uusapan. Tapos ang sagot ng mga DDS dito, barya lang yan. Mas malaki yung kay BBM. Di ba? Kung makapagsabing barya, wala ka nga Mustang animal ka. Di ba? Ang sagot ng mga DDS, barya lang yan, 612 million. Billion kay BBM. Putang ina, kung makasabi kang barya, nakatira ka nga lang sa squatter, binaha ka nga nung nakaraan hanggang liig ang tubig Tapos yung 600 million, sabihin mo barya lang. Huwag mo na lang ilang, sabihin mo lang barya. Barya 600. Huwag mong ilang kasi bakit? Wala ka nga Kung ngayon nga maghanapan tayo, maskin 5,000 sa wallet mo, wala ka Kapag DDS ka Ay, naku po. Ang confidential fund, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Confidential fund were used for tree planting activities. Di ba? Ang sabi ni Sara, mga kababayan, basahin niyo Ang confidential fund
Marami kaming pinanggamitan. Related siya lahat sa national security. Ang sagot naman ni Gina Acosta, confidential fund were used for tree planting. Di ba? Sinong nagsasabi ng totoo? Si Sara o si Gina Acosta? Ang sabi niya, national security daw, sabi ni Sara. Paano naging national security ang magtanim ng puno? Putang ina talaga to si Sara. Alam mo, sa totoo lang, dahil sinabi ko sa'yo, pasalamat ka, di kita naging kapatid. Kung naging kapatid kita, ay iwan ko lang sa lamutakin ko talaga yung mukha mo, kurutin ko talaga yung puday mo, animal ka. Ay, naku, katarantado talaga mga kababayan. Confidential fund daw, marami kaming pinagamitan, related siya sa national security. Hindi po siya related sa national security, Bakit? Kasi, ang sabi ni Gina Acosta kanina, ang confidential fund ginamit sa tree planting. Bago daw pupunta si Sara doon magtanim at kung ano-anong kaek-ekan, pinupuntahan daw yan ng kanyang mga intel. Chine-check daw yung lugar kung safe ba si Sara. So, hindi po siya national security. Bakit? Safety ni Sara yun. Kasi bakit? Ang sabi ni Gina Acosta, Sir, Your Honor, bago po kasi pupunta doon at magtanim ng puno, ay chine-check po ng security ni BP Sara kung safe ba yung taniman niya. So, paano nasabi ni Sarang national security? Pag sinabi mong national security, taong bayan ang makikinabang. Yeah? Si Sara lang naman ang chine-check doon kung pagpunta niya doon, baka may sniper, baka barilin siya. So, hindi siya national security. Sariling security niya yun. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ay, nako. For sarili niya yun. Personal interest niya yun. Hindi sa taong bayan. Di ba, mga kababayan, legit trial, hindi kupit, magkaiba yan. Ikaw nga, mukhang di pa nakahawak ng 10K sa tanang buhay mo O, di ba? Sabi niyo, mga kababayan. Ay, nako. Nako, mga kababayan. Kaya isa lang ang masasabi ko. Wala talaga.